guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. May gagawin ba? Maipit ata. Wala na ipit yung gagawin. The tower. What's with the tower here? More clarification with the tower. Unbalanced ka. Matamlay o parang hindi contented sa buhay kasi merong nang di-destroy sa love life mo, sa'yo. Merong nang di-destroy eh. More clarification with the tower. Nawalan ka ng vitality, nawalan ka ng ganang mag-take na action o kontakin si person mo, o mga ganun, or yung gumawa ng move, o yung maging active. Yan, instead naging matamlayin ka, naging unbalanced, nagmagawa sa'yo ng injustice, malungkot ka. Yan yung epekto ng distraction na yan. Ano pa? Ace of Cups. What's with the Ace of Cups here? There is a new beginning, new love, a blessing na darating sa'yo kasi merong person na hindi ka na i-ghosting pa, na makipag-usap na yan sa'yo pagka ganyan, hindi na siya aloof. Magkakaroon ng new beginning sa inyo, a new cycle. Itong person na to, ito magkakaroon ng new relationship sa inyo, or new beginning, new love. This is new love. Pero pwedeng past person mo to kasi hindi na siya aloof eh. Itong taong to, hindi na siya mag-ghosting o hindi na siya aloof, or magkakaroon ng new cycle. Para pa may nangyaring ending sa inyo. Nagkaroon ng ending of a cycle, and then you will start another cycle ng person na yan. Iba-ibahin ko. Ano ba ang energy mo ngayon? Oo, unbalanced talaga. Unstable, uncomfortable. Yan. Yan ang energy mo ngayon. Hindi, pwede din pati yung kaperahan mo apektado. Dahil sa may gumagawa ng distraction, para may nang-destroy sa'yo, may nang-harm, may gumagawa ng scheme or deceit, yan for sure, or pwedeng any evil. Parang dinidestroy ka, tinutupok ka nila. Ng tao na yan o kung ano man. More clarification with the tower here. Pinapatingga ka, parang tinatanggalan ka ng energy. Pinapajuggling ka, pinapanatili ka yung nagja-juggling, yung hindi magkaroon ng improvement sa buhay mo, yung hindi ka magpursigi sa buhay, hindi ka magsikap, instead may malungkutin ka, matamlayin, walang parang hindi active yung buhay mo ba, ganun. Para manatiling konting pera mo, mga ganun ba, na walang asenso, mga ganun pati. Yan ang ginagawa. Ano pa energy mo ngayon? Meron kang destiny.
Yung gusto nilang patinggahin yung destiny mo, gusto nilang ipadilihin yan. For sure, yung destiny mo din gusto nilang madili yan eh. Kaya nila ginagawa yan sa'yo. Lalo na kung alam nila may destiny ka, gusto nilang padilihin yan. Yung madili yung destiny mo. Ganyan yung mga sa evil forces, yung mga evil na tao. Pag alam nila may destiny yung isang tao, iiral yung inggit nila. Yung insecurity, so inggit I think eh. Inggit yan. Gusto nilang padilihin, gagawin nila lahat para madili yung destiny ng tao na yan. Kasi nga, nagpapasulsul sila sa demonyo, sa devil. Kasi nga, nagpapaanib na sila sa kadiliman. Kasi yung destiny na yan, yung nagdi-destiny yan, God. Yung mga upo sa destiny na yan, alam niyo na. So may mga destiny, kampo ng kadiliman yan. Kaya yung pinapairal nila ay inggit. No, nagpapaalamon sila sa inggit nila o insecurities man. I think inggit talaga eh. Inggit yan eh. Ayan. At nagpapasulsul sila sa devil. Ayan. Alam kasi ng devil pag yan ang i-oppose nila, malaking kasalanan yun eh. Makukuha na rin kaluluwa ng mga tao na yan. Yung mga gumagawa ng scheme and deceit, witchcraft or evil sa mga may destiny na gusto nila padilihin o ayaw nilang na talagang ginagawa nila yung basta may mga ginagawa silang scheme and deceit or evil or witchcraft or spells para lang harangan, no? Para lang padilihin yung destiny ng isang tao na may destiny. Alam kasi ng devil na makukuha nila ng kaluluwa ng mga tao na yun. Kasi umuupo sila sa will ng God, sa dynasty ng God. Parang lumalaban sila sa God. Ganun, parang rebellious, di ba? Gaya sa mga anghel na naging rebellious, anong ginawa ng God? Di ba tinapon sila dito sa mundong to? Kaya nga yung ibang anghel, maliban na sa seraphims, ay nanghina. Kasi hindi naman ito yung mundo nila eh, doon sa langit eh. Doon talaga yun sila. Nanghina sila doon, yung kapangyarihan nila. Unlike sa seraphim na hindi nabawasan yung kapangyarihan nila, hindi nawala yung kapangyarihan nila, or hindi sila nanghina dito sa mundong to, kasi yan nga yung most powerful na angels, yung seraphims. Yung ibang angel, yung mababa sa seraphim, ay talagang naapektuhan sila, pati yung kapangyarihan nila, parang nanghina sila nung tinapon na sila dito sa mundong to. Pero yung mga anghel kasi makasurvive yan kahit wala oxygen. Kasi, kaya nga sa ilalim sila ng lupa, di ba? Yung iba. At yung, pati elemento, alam ko, fallen angel din yung elemento na yan. Ewan ko lang ha. Ay, hindi lang ako sure. Doon sila sa ilalim ng lupa eh, nakatira eh. Yun ang alam ko. Ewan ko lang yung iba kung sa puno nga ba. O basta ang alam ko sa ilalim ng lupa kasi, basta. Ayaw ko na explain pa. So, ayan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? Sa kabila na may mga nandi-destroy. Magkakaroon ng stability, maging stable ka din, maging secured ka din. No? Sa kabila ng mga, yan, nangyayari na yan. Normal lang yan sa may mga destiny. At may mga tricks and scheme yung iba para halongkatin yung destiny ng isang tao. May ginagawa sila. At para kumbaga challenges lang din yan, no? Mga challenges, those were challenges, no? Hindi ka naman ilalagay sa ganyang situation kung hindi mo kaya. The more na great yung mission mo, the more na capable ka, the more na great o malalaki yung challenges sa pagdaanan mo. Kasi dyan ka mas lalong uhubugin, mas lalo kang patatatagin, mas lalong yung tingin mo hindi mo kaya dati, ay kaya, mapatunayan mo sa sarili mo, kaya mo pala dahil sa mga pagsubok na pagdaanan mo, ganon. So yan, magiging secured ka. Kakaroon ka din ng maraming ipon na pera kung wala pa ha.
So, maging secured ka na financially, maging stable, maging balanced, grounded. Hindi na nila makukuha kung ano meron ka. Maging secure na, no? Mas secure na yan, hindi nila makuha kung ano meron ka. Hindi nila maruwan yan. Hindi nila maagaw sa'yo, hindi nila masira yan kung anong meron ka. Yan. Energy mo pa. Integrity mo, may integridad ka. You're honest. Yan ang mga integridad. Honest na mga tao yung kadalasan. Honest talaga yan. Honest yung mga may integrity at naninindigan sa kung ano yung tama, kung ano yung totoo, mga ganon. Ganon yung mga tao may integridad. Matapang na panindigan yung katotohanan. And you have also the ability to see kung ano yung totoo, no? So, hindi. Kasi may owl dito. Kasi parang katulad ng owl, nakikita ka sa madilim. Parang hindi ibig sabihin nakakita ka din sa madilim na parang owl. I mean, yung katulad ng fakeness ng iba, nakikita mo yon, no? Or yung mga their personality behind their mask, no? Nakikita mo yon. Yung mga hindi na-obserbahan ng iba, na-obserbahan mo yon. Klarong-klaro yun sa'yo. Yung ganun ba? So, or else basta nakikita mo yung realidad, no? Yung realidad. Hindi yung madilim ang nakikita mo sa isang situation, kundi nakikita mo yung realidad na klarong-klaro, no? So, ganun. So, ano pa ang darating sa'yo? Seven of Swords. Person ba yung Seven of Swords? Hindi yan siya person. What's with the Seven of Swords here? Kaya hindi man person yan. More clarification with the Seven of Swords. Okay. There is a reunion na mangyayari. Kasi may hindi na maging defensive pa. At makakalusot ka. Makakatakas ka. Matatakasan mo. Malulusutan mo yung onin nyo ng person mo, yung mga harang, hadlang, o yung mga gustong pumigil sa inyo. Matakasan mo yun, matakasan ninyo yun, malusutan niyo yun, at mayon yun ang mangyayari dito, na divinely guided naman yan siya. Para bang yung malusutan ninyo ay ano yan siya? Harang nga. Ito, harang. Yan o, yung harang. Hinarangan kayo para hindi kayo ma-unite. Pinadelay o hinarangan pati. Yan, hinarangan kayo yan ang malusutan nyo, yung harang na yan. O sabagay, mapipigtala din naman itong mga harang na nilagay nila Kaya, malulusutan nyo na yung harang na yan. Kahit ano pa kalagay nila ng harang, malusutan nyo yan. That's why, may mangyayari yun. May mga tao mo panilang. May mga taong sinungaling. Meron nga, ang sabi niya, lahat daw ng tao ay sugo. Magagamot yun magtatawas. Diyos mio. Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya, kasalanan yun. Gumagawa-gawa siya ng kwento niya. Gumagawa-gawa siya ng sarili niyang opinyon. Ilinlangin niya pa yung iba. Dayain niya. Hindi yun ang katotohanan. Iba ang sugo. Ang sugo ay representative. Ang sugo ay
may mission yan siya na iba ang sugo, no? Hindi lahat ng tao ay sugo. Ang sugo ay may mga malalaking mission yan siya. Kadalasan para bang ma-profit, mga ganon. Or yan na yung tinawag na na representative or parang ambassador, parang gano'n, yung pinadala, yung gano'n ng isang, kunwari ay sugo ng langit, no? Yung tinatawag na sugo ng langit, pinadala ng langit dito sa mundong to, yun po ang sugo. Kasi yung iba naman talaga sa mga magagamot, kagaya ng ng mga yung iba kasing tao lang alam, kumbaga nagsasabi lang ng opinion lang nila. Kahit na hindi totoo, yun ang sasabihin nila. Just to please others. Kaya sinabi niya na lahat daw ay sugo. Pero that is false, no? False opinion niya. Mali yun. False. That is lie, no? Kasalanan yung ginawa niya. Gumagawa siya ng mga kwento na hindi totoo. So, ibig sabihin, lahat ng tao pinadala dito para maging sugo. Wala ng tao na talagang hinahanap dito sa mundo ito na taong origin. Hindi bang clock? hindi totoo yon yung sinasabi niya. Lahat ay sugo daw. Hay nako. Kasi alam niya hindi siya sugo. Kaya sabihin niya lang lahat ay sugo para sabihin pwede niyang pikiin yon. Pwede niyang sabihin na ganun. Pero hindi niya mababago ang katotohanan. No? Kung ano ang totoo, yun ang totoo. At yung opinion niya at yung sinasabi niya, manatiling opinion na lamang niya. At sinabi niya, dahil hindi naman mabago ang katotohanan, kung ano yung katotohanan. Dahil lang sa mga kasinungalingan nila at sa mga pinagsasabi nila. Pwede na lang mapaniwala ang ibang tao. Ang dami na mislead dahil sa mga sinungaling na yan. Kaya madami ang false prophet do ngayon eh. Sa panahon na to, by the way, madami na sign talaga na nasa end of times na to. Di ba dumadami yung mga gays? Dumadami yung mga evildoers, dumadami yung mga witches. Di ba bawal na sa Biblia? Pero hindi ako nang kukondem sa kanila. Yun ang sign kasi dumadami yung mga false prophets. Yun ang sign na nasa end of times na to. Yan. Kita niyo yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Dahil sa mga pinagagawa ng mga tao noong unang panahon. Ngayon, yung mga ginagawa ng mga tao na parang common na ngayon yung gumagawa sila ng mga kasalanan. No? Sign na yan na parang normal na lang sa kanila yun. Sign na yan na nasa end of times na to. Madaming sign na nasa end of times na to. At yung mga na yan, yung mga albularyo, kadalasan ng albularyo, natuturo dyan sa kanila, nagturo sa kanila, o yung kumana-mana man yan, natuturo sa kanila, elemento guys, hindi naman God, elemento yan, mga elementals na nakukuha yung mga kaalaman na yan, at yun yung turo sa kanila, minsan duwende, minsan mga elemento, na engkanto, yung mga magagamot na yung mga albularyo sa Beringa, sa bandang Samar, di ba, kung nakapasok sila doon sa Beringan, yun ang tuturo sa kanila na manggamot, kahit yung mga kamag-anak namin na mga gamot, may mga naggagay dyan ng mga elemento. Tapos kung hindi ka, kunwari ikaw yung yung susunod ba, ikaw yung kunwari namatay na yung mga gamot na lolo mo, no, tapos ayaw mong manahin, magkakasakit ka. Gano'n nangyari sa lola ko na nagsuka siya ng dugo kasi ayaw niyang manahin. Kaya sinalo na lang ng kapatid niya. Kasi
hinalitan sila ng elemento, ganun yun. Nahalit yung elemento pagka walang susunod, walang magmamana. Sa elemento galing ang kadalasan. Ewan ko lang sa ibang manggagamot, pero ganun kadalasan. Kaya hindi sa God yun. Yung kadalasan na albularyo. Pero kung nagpapagaling na, then that's good, di ba? At nakakatulong naman at nagpapagaling nila malaking bagay, di ba? So yan. Iba yung panggagamot ng yung katulad ng yung mga yung guided ng mga angels, celestial beings, iba. Hindi ganun. Parang miracle yan. Parang miracle, gawa ng miracle. Parang ganun ba? Basta. Hirap explain. Ayan. Kaya ayoko sabihin nila maggamot ako. Gagaya ako. Ayoko nga. Ayoko maging albularyo. Ang dami albularyo gusto nila ako maging albularyo. Okay. Akala nila mission nila yun from God. Hindi. Pwede din na tutulong sila pero hindi yung mission from God yung maging albularyo. Hindi. Ano yun? Sa elemento yung kadalasan, mga elemento yan, yan eh. Dahil sa mga nalalaman ko, elemento yung kadalasan minsan nga basta, alam ko, elemento yan. Sa elemento yan galing. Yung mga kaya ng gamot na yan, ng mga albularyo kasi sa pamilya namin, alam ko yun eh. Tapos pag hindi ka magmana, ayaw mo manahin sa namatay mong pamilya o lolo o tatay man, magkakasakit ka, magsuka ka ng dugo. Basta ganun, parusahan ka nila. Yung mga elemento na yan. Ganun yan guys. Yun ang sasabihin ko dahil lang alam ko eh. So, yung naman, mission from God, kadalasan yan, maging prophet. Prophet o yung pero yung mga sugo kasi tagapag-warning talaga yan guys eh. Yung nagbibigay ng warning. Di ba nasa Biblia yan? Sabi ni Angel Gabrielo, nag-guide siya sa akin. Para ipaalam sa mga tao na yun ang dahilan kung bakit may sugo, may pinapadalang sugo. Para mag-warning sa mga tao na may impyerno, afterlife, pag evil yung ginagawa ng mga tao. Para ipamalita sa mga tao na may impyerno talaga, na mapunta sa impyerno ang ganito, ganyan, no? Basta ganun. Ganun ang sugo. Hindi yung manggagamot. Hindi yung manggagamot na parang albularyo. Hindi yun. Hindi ganun ang sugo. Parang ambassador ng kalangitan yung sugo. Yan ang sugo kung tawagin. So, ayan. Kunti man o marami ang makarinig niyan ay basta importante nagagawa yung mission. Ganon. It doesn't matter kunti man o marami makarinig. Basta nagkampa na mission, sinasabi mo yung di ba? Ako sa akin, kahit konti o marami man ang basta yun ang guide nila sa akin, no? Yung, dahil, pag may mission ka, hindi mo nang maiwasan yon. Talagang, yun at yun ang gagawin mo, yung mission mo na yan. If it's from God, no? Hindi yan galing sa elemento. Yung panggagamot naman na yan, mission nila galing sa elemento yan. Kaya pwedeng hindian nila yan. Pwedeng talikuran nila. Pero kung mission from God, yun ang meant para sa isang tao na yan. It's from God. Wala makakabali dun. So, ayan.
Yung pagiging albularyo, mission nila yan sa elemento. Hindi yun from God, guys. Kasi, alam ko na yan. Pamilya ko dati. Basta ganon. Pinapasukan ng dugo. O, basta binibigyan sila ng sakit. Pagka, hindi minana yung pagiging manggagamot o yung pagiging albularyo. Dahil galing sa elemento yan, elemento ang nagtuturo yan, elemento, sa elemento yung mga albularyo na yan. Kadalasan, hindi sa nila lahat ko, ewan ko lang kung lahat, pero yun ang alam ko. Pero kung napapagaling na, di mabuti, di ba? Malaking bagay din yun. Tapos ang sabihin pa nila sa akin, pinagkikitaan ko tong akin na vlog. Hindi naman ako nanghihingi ng pera sa viewers ko. O magbigay dyan sila sa ng 50-50 pesos. Hindi naman ako nanghihingi. But I'm thankful. Napapasalamat talaga ako na nabigay sila ng 50-50 pesos dyan. Yung mga malaking bagay yun. Yung mga generous. Hindi naman ako nanghihingi eh. Kusang loob nila yun. At hindi naman require, hindi naman inaano talaga yun na magbigay ng 50 pesos. Diyan. Tsaka, YouTube ang nababayad dito. Kaya ako nag-vlog yun para kumita eh. Para may hanap buhay. Hindi naman ako nanghingi ng pera sa tao. Sila yung nanghingi ng pera. Sila yung nagpapabayad pag maggamot sila. Bakit ako yung nila? Baliktar eh. Sa ads to, dyan lang ako kumikita. Hindi ako nanghingi ng pera. Wala ko hinihingi ng pera. At pinagtrabahoan ko naman to. Kung binabayaran ako sa mga ads, pinagtrabahoan ko naman to. Pinagsikapan ko naman to. Mahirap din kaya yung mag-interpret ng baraha. Lalo lang kung may mga nang-atake pa sa'yo. Totoo lang. So, yung si Yahweh, yan talaga ang God, no? May mga nanggugulo lang talaga sa akin dito na gusto nilang, basta may mga nangbabato din kasi ng palipadhaan sa akin. Yan talaga yung pangalan ng God, Yahweh talaga. Meron lang kasi siyempre, mga devil, evil forces, gusto nilang baliktarin, gusto nilang paniwalain ako sa, alam niyo kasi mga talaga, napaka-deceiver talaga yung evil forces at yung mga ginagawa ng mga tao ng mga deceitful. Basta, yan talaga yung totoong God, si Yahweh talaga. No? Yan ang God. Yahweh ang pangalan. God ni Noah, God ng Israel. May mga deceitful lang talaga na gumagawa ng deceit kasi sa akin. Kaya, ano pinasasabi ko minsan dati, lately, yun ang totoo dyan. Diba? Ako, hindi naman ako ma-hide. Hindi naman ako cunning. Hindi naman ako deceitful. Hindi naman ako manipulative. Kung ano lang totoo. Ang tao manipulative, mahilig magsinungaling yan. Sabihin niya mga sinungalingan. Kasi mga manipulative nga eh. Mga manipula nga eh, diba? Pero kung totoo ang sinasabi, hindi yung manipulation. Kasi nga totoo ang sinasabi. Katotohanan, no? Pero pag totoo, may mga natatakot. Pero yun ang pinaparating ng kalangitan. Kung ano yung katotohanan. Pero ayaw na maraming tao ng katotohanan. Kasi natatakot sila, nasa-threaten. Kasi na-intimidate sila. Umiiral yung insecurity din. Etong person na magkaroon ng new beginning sa inyo or new cycle, ano yung feeling? Ano yung feelings? Ano yung gusto niya sabihin sa iyo? We need to let go each other. Yun ang gusto niya sabihin sa iyo. We need to let go each other. Yan. Siguro sumusuko na din dahil may mga harang, may mga
May mga may mga challenges, merong mga balakid. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Pero ano pang gusto niya sabihin sa'yo ng person na magkakaroon ng new beginning or new cycle sa inyo? I am becoming a better person. So, naging better person na daw siya. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Pero magkakaroon pa ng new cycle sa inyong dalawa niyan. So, ayan. There is a union because this is divinely guided. Merong lover's card dito eh. Pag united kayong dalawa, kahit na nag-give up na to, na we need to let go each other, no? Nalataan na give up na siya. Dahil yan sa mga complications, dahil yan sa mga balakid, dahil yan sa mga harang, no? Sa mga challenges na pinagdaanan siguro ng connection nyo, ng relationship nyo, kung anong meron kayo noon, no? Palagi na lang nahadlangan, napipigilan, kaya parang ano na lang siya, parang kailangan nyo na lang tanggapin, and ganun yun eh, di ba? Pero this is divinely guided. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo? Mawawala na sa iyo yung ginagawa na spiritual ng iba. Yung mga, pwede din yung manifestation na ginawa na sino pang harm, para ma-stuck ka, like yung maging clouded yung isipan mo, o matanggal na yan, makarecover ka na dyan, yung pinaklouded nila yung isip mo, o kaya yung pinastuck ka nila, yung mga ganun, makarecover ka na dyan, wala na yung mga spiritual na ginawa nila sa'yo, or manifestation man yan. Ano pa? Next na mangyari sa buhay mo? Eight of Swords, Queen of Cups, and Reverse, and the Magician. Maging capable ka na yun. At hindi ka na maging mahina pa. Maging capable ka na, maging manifestor, maging makumpleto na yung mga tools mo, no? And may mga mababind na, may mga ma-restrict na hindi na makapigil sa'yo, hindi na makapigil sa'yo na makuha mo yung gusto mo. Hindi na makapigil sa'yo na ma-pursue mo yung goal mo, na gawin mo ang gusto mo, na puntahan mo ang gusto mo, o yung maging passionate ka and brave na gawin yung magpapasaya sa'yo, yung kung ano yung tingin mong exciting, yung maging adventurous, yung kung saan ka masaya, yung maging happy-go-lucky ka na, ganon. And then, ano pa yung Eight of Swords dito? Itong mga gumagawa ng witchcraft, ayan o, pentacle. Witchcraft ba yan? Witchcraft sa'yo? Hindi. Yung manifestation, hindi. Wishing ba? Wishing. May mga nagtutulungan para i-wish ka. Yan ang mga mababind, no? Yung mga nang i-wish sa'yo. Nagtutulungan sila kahit na hindi naman sila nag-usap-usap na i-wish ka nila. Basta nagtutulungan sila, parang nagkakaisa sila, guys. Parang pinagkaisahan ka nila. No, there is rivalry here. Or parang pagtutulungan, no? Marami yung nang i-wish sa'yo for sure. Marami ang nang i-wish sa'yo. Dahil meron kang destiny. Dahil nagpapasulsul sila sa demonyo, sa devil. So, bakit ka nila ini-wish? Dahil na-intimidate sila. Dahil may destiny ka. Dahil na-intimidate sila kasi powerful yung personality mo. Dahil the Empress, yung energy mo. Na-intimidate sila, no? Yan, na-intimidate, na-inggit pati sila. Upright ba to? Pwede. Hindi dahil sa na-inggit, na-intimidate sila. Dahil sa na-intimidate sila or na-insecure pati sila. Baka na-insecure din. Hindi. Dahil na-intimidate sila, kaya ini-ilwish ka nila. Na-intimidate kasi Empress yung energy mo. Yan.
Yan o, yan yung mga nandidestroy sa'yo. Pinagkaisahan ka na ng ilwish o kung ano pa mga scheme and deceit na ginagawa sa'yo or even witchcraft. Dahil sa meron kang destiny. Dahil sa you are powerful. You are real powerful. Yung personality mo na hindi naman talaga nakaka-intimidate kaso na-intimidate sila. Kasi meron silang mga inner demons kasi nasa side sila ng kadiliman. Bakit sila na-intimidate sa'yo? Kasi may itim ang budhi nila. Ganun ba? Yes, kasi maitim ang budhi nila para materialistic ba, no? Ano yun, kasi masasama silang matao para bang dahil kampon sila ng kadiliman kaya na-intimidate sila. Oo, kasi kampon sila ng kadiliman. Upright ba yan? Oo, upright talaga siya. Kampon sila ng kadiliman kaya sila na-intimidate kasi sige sila ka-ilwish ng ilwish o kung ano pa ginagawa nila against you. See? Pero sila yan hatulan afterlife. So yan, ito na lamang for collective reading.